Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Minion The Rise of Gru. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula noong 1976. Isang super kontrabida na tinatawag na Bell Bottom ang nagmamaneho ng kanyang bisikleta sa lungsod habang hinahabol siya ng mga pulis dahil ninakaw niya ang isang mapa. Matapos talunin ng mga pulis, nakarating si Bell sa kanyang tagwan, ang Criminal Records na isang tindahan ng musika. Doon, sumali siya sa kanyang grupo na tinatawag na The Vicious Six, na binubuo ni na Stronghold, Nunchucks, Vengeance, Jean-Claude, at ang kanilang tagapagtatag na si Wild Knuckles. Tiningnan nila ang mapa at natuklasan nilang ipinapakita nito ang lokasyon ng isang sinaunang artifact na tinatawag na Zodiac Stone, isang mahiwagang bato na kayang gawing makapangyarihang hayop ang sinumang may hawak nito tuwing bagong taon ng Chino. Lumipad ang Vicious Six papunta sa isang isla kung saan matatagpuan ang Zodiac Stone. Agad na pumasok si Wild Knuckles sa templo at natagpuan ang bato, ngunit inatake siya ng maliliit na metal na tagapagbantay. Matapos niyang labanan ang mga ito, nakatakas siya palabas ng templo, subalit mas marami pang bantay ang sumunod sa kanya. Tinulungan siyang makaakyat ng kanyang grupo, ngunit pagkatapos makuha ang bato mula sa kanya, tinraider siya ng mga ito. Sinabi nila na masyado na siyang matanda para sa grupo. Samantala, isang 11 taong gulang na bata na nagngangalang Gru ang nangangarap na maging isang super kontrabida. Madalas siyang asarin ng kanyang mga kaklase dahil iniisip nilang siya ay isang weirdo. Sinamahan siya ng 3 sa kanyang minions, sina Kevin, Bob, at Stuart, pauwi. Sa kanyang pagdating sa bahay, nakatanggap siya ng isang paanyaya mula kay Bell Bottom. Matagal nang nagpapadala ng aplikasyon si Gru upang makasali sa Vicious Six, dahil tagahanga siya ng grupo, lalo na ni Wild Knuckles. Sa wakas, inimbitahan siyang mag-audition sa Criminal Records. Masayang-masaya si Gru dahil natutupad na ang kanyang pangarap na maging isang super kontrabida. Naninirahan si Gru kasama ang kanyang hindi suportadong ina na si Marlena, pati na rin ang iba pang minions na tinanggap niya bilang kanyang mga tauhan. Ibinahagi niya ang magandang balita sa minions, na agad naman siyang sinuportahan, bagaman ayaw niyang tawagin siyang mini-boss. Ngunit lumalabas na buhay pa rin si Wild Knuckles. Nakatira siya kasama ang kanyang 3 tauhan at labis ang kanyang galit sa Vicious Six dahil pinagtaksilan siya ng sarili niyang grupo. Napag-alaman niyang nag-audition ang grupo para sa isang bagong miyembro. Kinabukasan, dumating si Gru sa Criminal Records at nakilala si Dr. Nefario, isang siyentipiko. Ipinakita ni Nefario kay Gru ang isa sa kanyang imbensyon, isang baril na naglalabas ng malagkit na berdeng kamay na pwedeng kumuha ng mga bagay mula sa malayo. Ibinigay ito ni Nefario kay Gru at itinuro sa kanya ang lihim na pasukan patungo sa tagwan ng Vicious Six. Nakilala ni Gru ang grupo, ngunit tinanggihan siya dahil bata pa siya. Inakala ni Jean-Claude na isa lang siyang duwende noong binasa nila ang kanyang aplikasyon. Habang pinaalis si Gru, dumating ang isa pang kandidato upang ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit nag-malfunction ang kanyang jetpack at nagdulot ito ng kaguluhan. Habang abala ang Vicious Six, napansin ni Gru ang Zodiac Stone sa likuran nila. Ginamit niya ang sticky gun na ibinigay ni Dr. Nefario upang agawin ito. Nahuli siya ng Vicious Six at sinimulan siyang habulin. Nakatakas si Gru at sumama sa kanyang minions, ibinigay niya ang bato kay Otto, isa sa kanyang minions, at mabilis itong umalis sakay ng bisikleta. Nang hahabulin siya ni Vengeance, ginamit ni Gru ang rocket ng kanyang bisikleta upang makatakas. Samantala, nakita ni Wild Knuckles ang lahat ng nangyari at sinundan si Gru gamit ang kanyang van. Pagbalik ni Gru sa bahay, naghintay sila ng kanyang mga minions kay Otto, na may hawak ng Zodiac Stone. Ngunit sa kanyang pagdating, isang bato na may googly eyes ang dala niya. Ipinaliwanag ni Otto na naaksidente siya sa daan, napunta sa isang birthday party, at ipinalit ang Zodiac Stone sa isang alagang bato. Labis na nagalit si Gru at pinalayas ang lahat ng minions. Nagpasya siyang hanapin ang bato mag-isa, ngunit habang naglalakad siya sa kalsada, bigla siyang dinukot ng tauhan ni Wild Knuckles at isinakay sa isang van. Nakita ito ni Kevin at agad siyang bumalik upang ipaalam ito sa iba pang minions. Dinala si Gru sa tagwan ni Wild Knuckles. Sa kabila ng kanyang kalagayan, masaya siyang makilala ang kanyang idolo. Ngunit galit si Knuckles nang malamang wala kay Gru ang bato.
Tinawagan niya ang bahay ni Gru upang humingi ng ransom, ngunit si Kevin ang nakasagot. Binigyan ni Knuckles ng 2 araw si Kevin upang dalhin ang bato sa San Francisco, kung hindi, papatayin nila si Gru. Agad na pumunta sina Kevin, Stuart, Bob, at Otto sa bahay ng batang pinagbigyan ni Otto ng bato. Sinabi ng bata na ibinigay na niya ito sa kanyang tiyuhin, na paalis na sakay ng motorsiklo. Habang hinahabol ito ni Otto gamit ang tricycle, sumakay naman sina Kevin, Stuart, at Bob sa isang bus papunta sa San Francisco. Pagdating sa paliparan, nagpanggap silang mga piloto habang isa sa kanila ang nagkunwaring flight attendant. Sa cockpit, nagkamali sina Kevin at Stuart ng pagpindot sa mga pindutan, kaya nagkaroon ng gulo bago nila matagumpay na naipwesto ang eroplano. Samantala, dinala ni Knuckles si Gru sa isang torture device, isang plaka ng record na patuloy na umiikot at itinutulak siya papalapit sa mga umiikot na lagari. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang minions, ngunit sila ay napadpad sa Chinatown. Doon, nakita sila ng isang matandang acupuncturist na nagngangalang Master Chow, na nasaksihan ang ginagawang pananakit ng mga tauhan ni Knuckles sa minions. Sa kabila ng kanyang edad, ipinakita ni Master Chow ang kanyang husay sa kung fu at tinalo niya ang mga tauhan ni Knuckles. Namangha ang minions at nagmakaawa kay Chow na turuan sila ng kanyang kakayahan. Sa una, tumanggi si Chow dahil matagal na niyang iniwan ang ganoong buhay, ngunit nang ipakita ng minions ang kanilang cute na puppy eyes, hindi na siya nakahindi at pumayag siyang sanayin sila. Umalis ang mga tauhan ni Knuckles matapos ang kanilang nabigong misyon. Kalaunan, pinalaya ni Knuckles si Gru mula sa aparatong pagpapahirap at pinagawa siya ng mga gawaing bahay, kabilang ang paglilinis ng kanyang swimming pool na puno ng mga buwaya. Habang naglilinis, nahulog si Knuckles sa tubig. Mabilis siyang hinatak ni Gru palabas at nailigtas sa tamang oras. Dahil dito, labis na nagpasalamat si Knuckles at isinama si Gru sa isang pagnanakaw. Nagpunta sila sa bangko ng kasamaan, nagpapanggap bilang lolo at apo. Nagkunwaring inatake sa puso si Knuckles upang maging abala ang lahat, habang ginagamit ni Gru ang pagkakataon upang nakawin ang mga susi ni Ginoo Perkins. Matagumpay namang nakuha ni Gru ang Mona Lisa, na labis na ikinahanggan ni Knuckles. Samantala, naglakbay si Otto sa iba't ibang lungsod gamit ang kanyang tricycle upang habulin ang biker, ngunit nawala niya ang bakas nito. Sa kabutihang palad, nakita siya ng biker, isinakay sa kanyang motorsiklo papuntang San Francisco, at ibinigay sa kanya ang bato. Habang nangyayari ito, sinasanay ni Chow ang mga minion sa martial arts, ngunit sa halip na matuto, mas nasasaktan lang nila ang kanilang sarili. Sa kalaunan, nagpakita sila ng husay, ngunit sinabi ni Chow na nakapasa lamang sila sa pangunahing pagsasanay. Sa kasamaang palad, matagal nang umalis ang mga minion upang iligtas si Gru. Dumating ang Vicious Six sa bahay ni Gru, winasak ang bubong, at tinanong si Marlena at ang iba pang minion tungkol sa kinaroroonan ni Gru. Isa sa mga minion ang di sinasadyang nagsabi na kasama siya ni Knuckles. Dahil dito, nagtungo ang Vicious Six sa bahay ni Knuckles at winasak din ito, ngunit hindi nila nakita ang kanilang hinahanap. Pagbalik ni Gru at Knuckles, tumambad sa kanila ang nawasak na bahay. Napagtanto ni Knuckles na ang Vicious Six ang may kagagawan nito at labis siyang nalungkot. Sinabi niya kay Gru na susuko na siya. Sinubukan siyang hikayatin ni Gru na lumaban, ngunit sinabi lang ni Knuckles na umuwi na siya. Samantala, sa downtown, nagaganap ang isang parada para sa Chinese New Year. Nakita siya ni Gru sa gitna ng karamihan at sinundan siya. Ipinakita ni Otto kay Gru ang bato, at labis itong ikinatuwa ni Gru. Sa kasamaang palad, biglang dumating ang Vicious Six at dinakip sila. Sakto namang dumating ang mga pulis at pinalibutan sila. Kinuha ni Belle ang bato at ginamit ang kapangyarihan nito upang gawing higanteng halimaw na hayop ang kanyang grupo. Naging isang dragon na may apoy si Belle, naging toro si Stronghold, naging ahas si Nunchuk, naging tigre si Vengeance, at naging dambuhalang unggoy si Jean-Claude. Itinali nila si Gru sa kamay ng isang orasan upang unti-unti siyang mapunit. Biglang dumating si Knuckles kasama sina Kevin, Stuart, at Bob upang iligtas siya. Ginamit ni Belle ang kanyang apoy upang talunin si Knuckles at ginawang kuneho, manok, at tupa ang tatlong minion.
Gayunpaman, naalala nila ang mga aral ni Chao at ginamit ang kanilang panloob na lakas upang labanan ang Vicious Six. Samantala, nailigtas ni Otto si Gru, at agad siyang sumali sa laban. Napalupig ng 3 ninja ng Vicious Six, at ginamit ni Gru ang bato upang gawing mga daga ang lahat ng kalaban. Dumating ang mga pulis at inaresto ang mga ito. Matindi ang natamong pinsala ni Knuckles at dinala rin siya sa kulungan. Sinabi niya kay Gru na magkikita silang muli balang araw. Sa isang funeral, inakala ng lahat na patay na si Knuckles. Nagbigay ng emosyonal na pamamaalam si Gru, ngunit natuklasan niyang peke lamang ito. Nang maglaon, sumama si Gru sa kanyang idolo, at umalis sila habang papalubog ang araw kasama ang natitirang minion. Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga animated na pelikula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at patuloy na manood.